PBB Club 2.0. Miguel labis na nalungkot sa muling paglabas ni Eliza. Hindi lahat ng lungkot kailangan ng luha para maramdaman. Minsan, sapat na ang katahimikan, sapat na ang bigat sa boses, sapat na ang mga salitang bitbit ng pagod at panghihinayang. Ganito ko nakita si Miguel matapos ma-evict si Eliza. Hindi siya nagwala, hindi siya nagdrama sa paraan na sanay tayong makita sa loob ng bahay ni Kuya. Pero ramdam na ramdam mo, may iniwang bakas ang pagkawala ni Eliza sa puso niya. Nang magsalita siya kay Kuya, doon ko nakita ang totoong Miguel. Hindi yung Miguel na palangiti, hindi yung Miguel na tahimik lang sa gilid, kundi yung Miguel na inamin sa sarili niya kung gaano kahalaga ang isang tao sa kanya. May bigat ang bawat salita niya, parang bawat linya ay galing sa isang batang napagod umasa pero ayaw pa ring talikuran ang nararamdaman. Sa mga sandaling yun, hindi na siya housemate, isa na siyang taong nasasaktan. Masakit pakinggan na tinawag niyang cruel ang destiny. Kasi ramdam mo na para sa kanya, parang paulit-ulit siyang inilalapit tapos biglang ilalayo ulit. May mga pagkakataon sa buhay na akala mo ibinabalik sa'yo ang isang tao, pero ang totoo, pinapakita lang kung gaano mo siya kamahal, hindi para manatili, kundi para matuto kang magbitaw. At mukhang doon na papunta si Miguel, kahit hindi pa niya kayang tanggapin. Ang mas lalong tumama sa akin ay kung paano niya sinabi na palagi siyang masaya kapag kasama niya si Eliza. Walang hinihinging kapalit sa pahayag na yon. Walang pressure. Walang reklamo. Isa lang siyang taong masayang magmahal, kahit hindi malinaw kung pareho ang nararamdaman ng kabila. At doon nagiging delikado ang lahat, kapag mas malinaw ang puso mo kaysa sa sitwasyon na ginagalawan mo. Hindi ko nakikita si Miguel bilang mahina. Sa totoo lang, mas mahirap ang maging tulad niya. Mas madali ang magpanggap na walang pakialam. Mas madali ang umiwas, ang magsara, ang umiwas sa emosyon. Pero si Miguel, pinili niyang harapin ang lungkot. Pinili niyang aminin ang sakit. Pinili niyang maging totoo kahit alam niyang masasaktan siya. Sa ganitong mga sandali, mapapaisip ka rin, hanggang saan ang linya ng pagmamahal at pagiging bulag. Hanggang kailan ka lalaban kung ikaw na lang ang lumalaban. Hindi lahat ng pagmamahal ay may kasiguraduhan, at hindi lahat ng pinanghahawakan ay may patutunguhan. Pero hindi rin ibig sabihin nun na mali ang magmahal. Minsan, may mga kwento talagang hindi para sa happy ending, kundi para sa growth. Kung tutuusin, si Miguel ay nasa yugto pa lang ng pagkatuto. Pagkatuto kung paano magmahal nang hindi nawawala ang sarili. Pagkatuto kung kailan lalaban at kung kailan titigil. Pagkatuto na hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang suklian sa parehong paraan. At masakit man panoorin, mahalagang proseso yun sa isang tao, lalo na sa isang kabataang tulad niya. Sa labas ng bahay ni Kuya, mas magiging malinaw ang lahat. Doon wala ng tasks, wala ng cameras, wala ng scripted moments. Doon lalabas ang totoo, kung alin ang panandalian at alin ang pangmatagalan. At kung sakaling doon niya maramdaman na hindi pala siya ang pinili, sana ang dalhin niya ay hindi sama ng loob, kundi respeto sa sarili. Para sa akin, hindi talo si Miguel. Hindi siya kawawa. Isa siyang taong nagmahal ng tapat sa panahong karamihan ay takot magmahal. At kung may iniwan mang sakit ang pag-alis ni Eliza, sana iyon din ang magsilbing dahilan para mas makilala pa niya ang sarili niya. Minsan, hindi ka iniiwan para saktan. Minsan, inaalis ng isang tao para matutunan mong piliin ang sarili mo. At baka ito ang simula ng mas malinaw na Miguel, hindi dahil nawala si Eliza, kundi dahil natutunan niyang mahalin ang totoo, kahit masakit. At kung umabot ka dito, paki-comment kung taga saan ka, para malaman ko kung saan na umabot ang bidyong ito, at please follow and share. Kung gusto mo ng shoutout, comment mo lang din.